Ako sa mga talata na ating mong pagbubulayan ay ang pangmisyon tungkulin ng Iglesia. Ang mga salalayang mga talata na ating mong pagbubulay-bulayan ngayon ay makikita natin sa Gawa, Kabanata 8, talatang 14 hanggang talatang 17, Lucas, chapter 3, verse 15 hanggang verse 17. At napansin ko ang mga magkakaugnay ng mga ideya dito at atin itong iipunin. Ang tawag dito ay coherent o magkakaugnay ng mga talata. Basahin natin ang Gawa, chapter 8, verse 14 hanggang verse 17. Verse 14, nang mabalitaan na ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos, ay sinubo nila sa kanila si Pedro at si Juan. Verse 15, at nang sila'y makalusot ay ipinanalangin nila sila upang kanilang tanggapin ang Espiritu Santo. Talatang 16, sapagkat ito'y hindi pa bumababa sa kanino man sa kanila, kundi sila'y nangabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Verse 17, na magkagayoy ipinato ang kanilang mga kamay at kanilang tinanggap ang Espiritu Santo. Sa Luke, chapter 3, verse 15 hanggang verse 17 ay mababasa natin ang halos kaparehong account. 15. At samantalang ang mga tao ay nagsisipaghintay at pinagbubulay-bulay ang lahat sa kanilang puso ang tungkol kay Juan kung siya kaya ang Kristo. Verse 16, sumagot si Juan na sinasabi sa kanilang lahat, katotohanang binabautismuhan ko kayo ng tubig, datapwat dumarating ang lalong makapangyarihan kaysa sa akin. Ako'y hindi karapat-dapat makapagkalab ng panali ng kanyang mga pangyapak. Kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo at apoy. Verse 17, nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay upang linising lubos ang kanyang ikan at tipunin ang trigo sa kanyang mga bangan. Tatapwat susunugin niya ang dayami sa apoy na hindi mamamatay. And last two verses, sa Luke chapter 13, verse 21 hanggang verse number 27. Verse 21, kaya nga, nang mabautismuhan ang buong bayan, na si Jesus ay binautismuhan naman, at nang nanalangin ay nabuksan ang langit. At verse 22, last verse, at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo na may anong katawan tulad ng isang kalapati, at nang galing ang isang tinig sa langit, ikaw ang sinisinta kong anak, sa iyo ako lubos nalulugod. Ulitin ko ang tema ng ating mensahe sa umagang ito ay ang pangmisyon tungkulin ng Iglesia, the missionary role of the church. Ang topic natin ay aking inilagay sa functional question o sa tanong. Bakit mahalaga ang church o ang simbahan ay mangangaral ng mabuting balita? Bakit napakahalaga nito? Ang preposisyon na ihinanda ay ito. Ang gawain ng pagmimisyon at pangangaral ng mabuting balita ng simbahan ay hindi lamang gawain ng mga full-time pastors, workers. Ito'y gawain ng buong iglesia. Kailangan ng mga mangangaral ang panalangin at suporta ng mga nagsusuko sa kanila. Ang gawain ng mga nagsusuporta ay kasing halaga ng gawain ng pumahayo. Ulitin ko po ang huling bahagi. Ang gawain ng nagsusuporta ay kasing halaga ng gawain ng pumahayo. 18 years ago, may sending church sa lugar na ito ng Osorio, right? At may missionary worker na dinala. Ang sending church, ang nagsusuporta at ang missionary o ang worker, ang kanilang gawain ay napakahalaga. Bakit?
Number one, dalawa lang po itong ating main points. Because the church is sent out. Ang simbahan ay tinawag para humayo. At ang church, mga kapatid, ay hindi lang ang council, hindi lang ang lay leaders, hindi lang ang lupon, kung may lupon sa misyon o visitation, hindi lamang sila. Ngayon, ang background, kung ating babasahin itong Acts chapter 8, sa verse 1, ay nakikita natin dito na ang unang simbahan, ang first century church, was in persecution. They were persecuted, and because of this, they were scattered. Sila ay nangalat. Ito po ang background. Isang malaking pag-uusig ang bumabangon laban sa unang simbahan. Sa first century Christian, at ang unang kinilala ay ang mga apostol sa Jerusalem. Ang kamatayan ni Esteban ay pasimula pa lamang ng pag-uusig. Bukas ang mga pintuan ng pag-uusig laban sa mga Kristiyano. At dahil dito, si Felipe ay nakarating sa Samaria at nangaral ng salita ng Diyos. Nangaral siya tungkol kay Kristo. Kaya nga, sa verse 14 ng Acts chapter 8, nang ang balita tungkol sa gawain ni Felipe sa Samaria ay nakarating sa mga apostol sa Jerusalem. Si Pedro at si Juan ay sinugo ng simbahan ng church. Mga kapatid, liban sa sila ay ipinadala ng simbahan o ng church, ay kailangan din nilang makita personally. Kaya nagtungo sila sa Samaria upang makita sa kanilang sarili kung ano ang mga nangyayari at kaganapan sa Samaria. Alam ba ninyo ang dahilan? Merong isang nakatagong dahilan kung bakit si Pedro, particular si Juan, ay interested na makita ang revival o ang misyon na nagaganap sa Samaria sa pamamagitan ni Felipe. Una, merong cultural clash sa pagitan ng mga Hudyo at Samaria. Ang Hudyo ay pure Jews. At sa paniniwala, sila lang ang pasang pinilinan at ang mga taga-Samaria ay half-breed Jews, mga Hudyo na nag-asawa ng mga Gentile people. At dahil dito, sila hindi siya pera, second-rate citizen para sa kanila. At liban dito, ay may tunggalian sa paniniwala at kultura. At nabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga taga-Samaria ang balita tungkol kay Jesus. Mga kapatid, alam niyo ba, ito ay may malaking impact o significance kay Juan. Alam niyo bakit? Kasi po itong Pedro at Juan, at si Juan na tinutukoy dito, ito ang binabanggit sa Lucas chapter 9, verse 51 hanggang verse 56. At alam ba ninyo, kung babasahin ninyo ito, si Juan ay nag-request kay Jesus na gustong sirain ang Samaria o ang nayon ng Samaria sa pamamagitan ng pagtawag ng apoy mula sa langit. Kung kaya talagang makakatawag ng atensyon sa kanya, ano? What? Ang Samaria? Naniwala kay Jesus, nakinig ng salita. Basahin natin ang Luke chapter 9, verse 51 hanggang verse 56. Ito ang account. Nang nalalapit na ang panahon, iaakyat si Jesus sa langit, buo na ang kanyang kapasyahan pumunta sa Jerusalem. Verse 52. Luke 9:51 hanggang 56 ang ating binabasa. Nasa verse 52 na po tayo. Sinugo niya ang ilan ninong ni Jesus upang mauna sa kanya. Pumunta sila sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Verse 53. Ngunit ayaw siyang patuloyin ng mga Samaritano ang mga delegasyon ni Jesus. At definitely maging si Jesus. Dahil buo na ang kanyang kapasyahan pumunta sa Jerusalem, si Jesus, verse 54, nang makita ito ni Santiago at Juan, nung marinig,
nung masaksyan ang mga kaganapan na hindi tinanggap ang mga alagad. Sinabi nila, Panginoon, gusto ba ninyo magpaulan kami ng apoy mula sa langit upang sila'y lipunin? Tulad ng ginawa ni Elias. So, scriptural. Meron pang batayan sa request na sila'y mananalang ang padalang apoy at tubugin ang isa sa mga layo sa Samaria na hindi nagpatuloy sa kanila. Amen? Ano ang nakikita ho natin dito? Meron silang spiritual pride. Amang mo, bago pa lamang sila ng mga disipulo apostol ng ating Panginoon Kristo, may attitude na. Ang term ko dyan, may altitude. Taas ng kanilang tingin sa sarili, yung kanilang spirituality. Pero sa verse 55, tinarap sila ni Jesus at sila'y pinagalitan. Hindi ninyo alam kung anong espiritu ang nasa inyo. Ang anak ng tao ay naparito, hindi upang ipahamak, kundi iligtas ang mga tao. At nagpunta sila sa ibang layo. Mga kapatid, makikita natin ang mahalagang pangyayari na naganap sa pagpunta ni Pedro at Juan sa Samaria. Sa Acts 8:14, paano gumawa ang banal na Espiritu Santo sa pamamagitan ni Felipe? Ang Samaria nakakilala sa Panginoon. Nakinig, tinanggap ang mabuting balita. Ang cultural barrier ay nabasag, naputol. Tingnan natin ang ating mga sarili. Ano ba ang cultural barrier o suliranin o alitan, away, di pagkakaunawaan sa pagitan natin mga kapatid, kakamag-anak, kakapitbahay, mga mahal sa buhay. Minsan sinasabi, parang tugot-tubito na nakakilala itong tao ito. Ang asawa ko, di ba? Nakakalimutan natin. Hindi dahil sa galing kakayahan o availability natin to proclaim the gospel. But it is because the power of the Holy Spirit. Right? Kaya hindi magtataka si Juan sa Maria. Hindi tayo natuloy niya. Gantihan natin. Kaya minsan, ang mga tao sa paligid natin, wawalan tayo ng pag-asa. Bakit? Yung nakikita ng mata ang nagdetermine sa atin. Para hindi natin sila lapitan at ibahagi ang mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoon. Mga kapatid, we are the church, you are the church, we are a called one. Marami sa atin dito, nagbibisi-bisihan. Apala tayo saan? Sa cellphone, social media. Pero ang banal na Espiritu Santo, hindi tumitigil ng panawagan sa bawat isa. Para mga tao sa paligid natin makakay sa pananampalataya at makarating sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya verse 15, nang sila'y makalusong, ipinanalangin nila sila upang kanilang tanggapin ang Espiritu Santo. Verse 16, ito'y bumaba sa kanino man sa kanila. Sila'y nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Verse 17, ang magkagayoy, ipinatong sa kanila ang kanilang mga kamay at kanilang tinanggap ang Espiritu Santo. Wow! Hallelujah! Bakit? May Felipe. Yan nagpunta sa Samaria. Upang ipangaral ang salita ng Diyos. Ang mabuting balita. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, wala nang boundary sa pangangaral ng Word of God. Sharing mo ba, social media, messenger, lahat. Maaring natin gawin talaga sa malaking challenge. Na isang challenge ngayon na aking ginagawa ay from Osorio to Naik. Ang daming mga tao sa paligid natin, abutin, hanapin natin sila. Pangalawa, bakit mahalaga na ang church ay mangangaral ng mabuting balita? Una, sabi natin, because the church is the called one. Tinawag, they were sent out. Amen? Pangalawa, because the church has a message. Ang message ng mga ngaral o ng simbahan
ay laging tumuturo kay Jesus. The preacher's message will always point to Christ. And what is the message? Verse 17, I will jump sa Luke chapter 3. Verse 17. Hawak niya ang kalaykay upang linisin ang gitan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kangalig. Ngunit ang ipay susugugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman. Mga kapatid, ano ang message ng church? Ano ang message ng simbahan? Luke chapter 3 verse 17. Si Jesus ay darating bilang tagapagligtas at hukom. That's our point, main outline. Si Jesus ay darating bilang tagapagligtas at hukom. Mga kapatid, si Jesus ay dumarating hindi lamang bilang isang tagapagligtas, kundi isang hukom. Ngayon, bilang isang hukom, darating siya na may dalang kalaykay. Hindi natin alam kung kailan ang kalaykay na yun, judgment. Pero habang buhay pa tayo, ang pribilehiyo natin bilang mananampalataya, affected ako ng emotion. Alam niyo yan, bakit saan ako nang galing? But praise be to God, ang Panginoon ay gumawa ng himala sa aking buhay. Dati siya na may kalaykay, ano ibig sabihin na ito? Ito ay tanda ng paghatol. Ihiwalay niya ang trigo sa iba. Ihiwalay niya ang mabubuti at pagkasama, ang mga banal sa makasalanan, ang mga matuwid sa mga nagkukunwaring matuwid. Parurusahan nagpapanggap na matuwid sa panlabas at ang mga mapagpakunwari. Tinitingnan ng Diyos ang puso ng isang tao, hindi ang kanyang panlabas na anyo. Mga kapatid, may indikasyon man o wala tayong nakikita kung ang unbelieving world ay maniwala o hindi. We should not care. We need to share the message of salvation. Tingnan niyo sa Luke chapter 3 verse 15. At samantalang ang mga tao ay nagsisipaghintay at pinagbubulay-bulayan ng lahat sa kanilang puso ang tungkol kay Juan, kung siya kaya ang Kristo. Verse 16, sumagot si Juan, nagsabi sa kanyang lahat, katotohanang binabautismuhan mo kayo ng tubig, datapat darating ang lalong makapangyarihan kaysa akin. Ako hindi karapat-dapat magkalab ng panali ng kanyang mga panyapak. Kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo at apoy. Wow! Binanggit ko kanina na may indikasyon man o wala na nakikita tayo physically kung ang ating mga mahal sa buhay, kaibigan, ay makakakilala sa Panginoon o hindi. Ang mandate natin as a church, we need to share to them the message of salvation. Tingnan niyo sa Luke chapter 3 verse 15, ang mga tao nakausap ni John the Baptist dito ay nagtatanong sa kanilang puso, eto na ba ang Kristo? Ano ang implikasyon nito? Ano ang pinapahiwatig nito sa ating paligid? Alam niyo ba ang mga tao sa paligid natin, dadaan tayo, kilala tayo na tayo ay mga Christians, UCCP, born again, mananampalataya, nakabihis tayo, may dala tayong Bible. Umaawit tayo. Pero ang mga tao sa paligid natin, gusto ko maniwala, gusto ko manampalataya sa kanila. Paano kaya? Kung iba naman ang nakikita nila sa community na meron tayo, how they can say to themselves, gusto ko makilala ang Diyos nila. Gusto ko makalapit kay Kristo. But again, it is a challenge to each and every one of us. Hindi pa huli ang lahat. Bakit?
Sapagkat, ang sabi ni John the Baptist sa verse 16, ang sabi niya, tatapat darating ang lalong makapangyarihan kaysa sa akin. Sino? Si Jesus. Ang kanyang salita at ang sabi niya, ako'y hindi karapat magkalag ng panali ng kanyang mga pangyaman. Sino ako? Sino ikaw? Sino tayo? Lahat tayo umaalis, hindi tayo karapat-dapat na maging daluyan ng mensahe o ng salita ng Panginoon. But again, John the Baptist is firm to his belief. There is a promise of indwelling power of the Holy Spirit in our lives. When we receive Him, when we accept Him as our personal Lord and Savior. Mga kapatid, hindi dahil sa ako ay nag-aral, o I've been into ministry, no. Lahat tayo, saan man tayo nakarating na spirituality o pagkaunawa sa salita ng Panginoon, hindi talaga tayo karapat-dapat. Pagtuloy, may 3 bagay na ipinapakita sa atin ang mga huling talata sa mga salitang ito tungkol sa gawain ng Espiritu. Kaugnay ng pagsusubo niya ng mga manggagawa para sa pagpapahayag ng Iglesia ng mabuting balita. Una, tandaan natin ito mga kapatid, ang banal na Espiritu Santo ang pinagmumulan ng pagpapahayag ng mabuting balita. Amen? Ang banal na Espiritu Santo, hindi ang ating edukasyon, hindi ang ating kakayahan. Kaya naman, sinabi ni John the Baptist, kahit magkalag lamang ng sintas ng kanyang panyapak, hindi siya karapat-dapat. Sa Acts 13, verse 1 and verse 2, I have called them, ibukod ninyo, tinawag tayo ng Panginoon. Siya ang pumili at nagsugo ng mga tao upang ipangaral natin ang mabuting balita. Short story lang in my journey. Alam ko, pinili ako ng Panginoon. During my teenagers years, nung ako'y nag-aaral sa ministry, umalis ako. After several years, bumalik. Deserter. Lumalayo. Talagang tumatanggi sa panawagan. And then, on my 22nd year sa ministry as pastor, umalis ulit. Ang dahilan, because of love life. Kaya minsan yung love life na yan, pahamak yan. But praise be to God. Why? After 10 years of wandering, again, I've been here. I am here, doing the will of the Lord to share the message of salvation. Number 2, ang banal na Espiritu rin ang namamahala sa gawain pang-misyon o pagpapahayag ng mabuting balita. He is the one doing the job! Vessels lang po tayo, mga kapatid. Our job is to obey. Amen? Siya ang nagpapasya kung saan dapat pumunta ang kanyang mga manggagawa, ang mga misyonero. At kung ano ang dapat nilang gawin. Alam ng banal na Espiritu kung saan may mga tao hatang tumugon sa mabuting balita. Alam niya kung nasaan ang mga tao hindi pa handang makinig. At hindi mali kung ikaw ay nakarating doon at sila ay makakilala. Bakit? The Lord brought you there. Amen? Tanging ang Diyos na banal na Espiritu lamang nakakaalam ng puso ang mga kapagtagpo sa Kristiyano at sa di mananampalataya sa tamang panahon tulad ng nakita natin sa talata. And lastly, sa Acts chapter 1 verse 8, nakikita natin dito ang 3 gawain ng banal na Espiritu Santo kaugnay sa pagpapahayag ng mabuting balita. Ano ito? Tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria.
hanggang sa kahuli-hulihan hangganan ng lupa. And you shall receive power, and you shall be my witnesses to Jerusalem, to Judea, to Samaria, and to the uttermost part of the earth. Siya ang nagpapalakas at nagpapasigla. Ang banal na Espiritu Santo nagpapalakas sa kanyang mga manggagawa upang maging epektibo sila sa kanyang paglilingkod. Panghuli, pagbulay-bulayan natin itong mga katanungan bago po ako mag-close. At maaari natin talakayin ang mga katanungan ito. 4 lang po ito, mga kapatid. Una, alam ba natin kung ang nais na gawin sa atin ng Diyos bilang iglesia upang ipahayag natin ang mabuting balita? Pangalawa, may mga grupo bang nakaliligtaan natin mapuntahan sa ating lugar? Pangatlo, anong pagbabago ang dapat maganap sa mga kaanib ng ating iglesia upang maipaliwanag nating maunawaan at matupad ang pangitain na ibinigay ng Diyos sa atin? At panghuli at pangwakas, ano ang magagawa natin upang maihanda tayo ng banal na Espiritu at kanyang mapangunahan sa pagpapahayag ng mabuting balita? Pagpalain tayo ng Panginoon.